explosion Cotabato City that has killed 2 people. The explosion comes just hours before the country ushers in what it hoped to be a prosperous and peaceful New Year. In another video, fake smoke on the PNP's initial investigation, a man dropped a box in front of the mall a few seconds before the explosion. So, good afternoon kuya. May konting katanungan na po kami tungkol sa nangyari noong December 31, 2018 dito, nung bombing dito sa South So, maaari mo bang ikwento kung saan ka at ano ang ginawa mo noong nangyari ang pagsabog? Alright, during that time, kasagsaga po siyempre, bisperas po yan ng bagong taon, diba, 2018. And then, at the same time, inaabangan namin yung Miss Universe sa may Thailand. That was Catriona Gray, remember? And then, mga bandang hapon natin yun, past 1 PM, malapit na alas 2 po ng hapon. Pumasok kami ng pinsan ko para umihi sa may second floor. To make the story short, bumaba na kami. Napakaraming tao dito. Siyempre, regular days lang naman yun, tsaka sabi natin dito, naninda. Punong-puno ito ng mga, punong-puno ng mga paninda nga, mga kaputong, mga kung ano pa, pero yung mga fountain lang, yung tao ganun yun, nagko-collide. Pagka-upo ko, bumalik ako ng pwesto, it takes 15 to 20 minutes, nag-blast na. Ang unang reaksyon, karamdaman nga namin yung hangin, Tapos may mga tinamaan dito kasi may splinter. If I'm not mistaken, may posto kasi dyan, yung dating BPI, may access kasi ang BPI bank sa loob at may ATM yan. So, may mga pako kasi yung klase ng bomba. Yung pasabog, yung IED. So, yun nga, may nasugatan eh. Nasugatan, dinala sa hospital, babae, tsaka lalaki. At mga ilang oras, hindi. Yung pagsabog isa lang. Pagkatapos, may mga PNP tayo dyan yung naka-standby to secure sa business development. Tapos nagpaputok sila pagkatapos sa pagsabog. Ayun, ang mga tao. Sabi nagtakbuhan na. Kanya-kanya na uwian yan eh. Takot. Sabi naman tumakbo rin kami doon. So, hindi na kami na kapag tuloy pa Manila, kasi dumating na yung mga otoridad, yung sa kabilang pasado sa Almonte, at dyan sa may Magallanes, diba sa may kanto, naglagay sila ng yellow, ribbon, which is cordon ng tawag doon, para sirado na po yung kasada ng Magallanes. Hanggang sa ilang days, sarado ito, parang ghost town to. So yun, natin ko yung mga paninda, yan, bumunay, walang income, tsaka yung mga trauma, takot. Yung mga ibang naroon naman, tumulong din ang gobyerno. Si Mayor Cynthia pa nung araw eh. Tsaka, wala ko kami napansin na barakay na inala. Ang nalaman lang namin, mayroong parang isang lalaki na medyo nakaedad na at may dalang bag. Yung backpack, gustong iiwan kung saan-saan. Buti lang, hindi kami napapapayag. Kaya siguro, nung hindi na niya malaman, kasi time down yun eh. Pag sinabing time down, may oras yan eh. So, kailangan mo talaga ilapag o itapon o ilagay bago ikaw mismo ang masabukan nun. Ganon yun. So, may bakas pa doon, no? Sa may poste kung saan talaga pinagayuan. At kitang-kita rin sa yung sa review ng mga CCTV, kitang-kita yung suspect. So, pagpalon, ewan ko lang kung nahuli ba yung tao na yun at na-interview at nakurusahan ba. Kaya, hindi namin alam kung ang kakamotibo nun. So kuya, ano ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid? Yun nga, taranta ang bawat isa. Taranta yun? Taranta, iyak, takot, hindi alam. Nagkalat ang mga ano dyan. Yung pag-blast ng yung mga splinter, yung mga paninda, nagkakabanggaan na. So, ano yung unang ginawa mo pagkatapos ng pagsabog? Unang-una, hindi mo na ako tumayo. Nagkalma lang ako. Doon lang ako tumakbo nung nag-warning shot na yung mga military. Yun pala, ang warning shot na yun para hindi na mapalapit doon sa
nangyari yan ng insidente. Para itaboy kumbaga yung tao, mga tao. Kaya tumakbo kami at pumasok kami dyan sa may South Church na maliit, yung dati. Tapos maya-maya, lumabas din kami. Ayun, umuwi na kami, bumalik pa. So, ano yung naramdaman mo ng mga oras na yun? Tapos siyempre, takot, di ba? Takot talaga. Oo. Yung kapatid niya nga, nasugatan sa may sa may tiyan eh. Oo. Oo. Nang splinter na pa ako, pero hindi naman tumagos. Ay, Oo. Yung, hindi ba sa paa, sa mga binti, sa mga, So para naman sa karagdagang tanong, pagkatapos po ng incident, ano po yung ginawa mo? Yun nga, nung mga sumunod na araw, pumunta rin kami. Pero hindi kami nakapag-pwesto ng ganito na parang regular. Pa-strike naman kami at yung konting ingat. Yung regular na oras na instead na hapon, uwi kami ng 5 or 6, medyo maaga na. At simula nun, pinaalalahanan kami na magmasid, magbadyak, at huwag basta-basta tatanggap na kung anong mga bagay na iiwan. Yun lang po. Mayroon ka bang nakitang tumulong sa mga taong nasugatan? Yun po. As in, duguan talaga. Yung isang lalaki na parang driver ng mga pamilya Sema sa farm. Actually, wala pang brand ng pero related sa basta sa mga pangsamoro. Isang tidura yung nakakababayan natin. Personal driver yun. Diyan siya nakatambay sa may parang dito ata o Fugaro doon. Sa may liig po siya tinamaan. Hindi nakabo siya sa may maternity. Naisakay siya sa may tricycle. Yung papasahero. Duguan yung niya. Naligo siya sa dugo. So, binorwan ng maternity sa regional, but he declared dead on arrival. Kasi naubusan ng dugo. So, paano naman ito na-apektuhan ng insidente yun ang iyong buhay pagkatapos nito? Yun nga, pag yung traumatic mo, tapos wala kang income, kulang ka sa income, siyempre, you need to sustain your daily needs, di ba? Oo. Tsaka, nakakatakot talaga ng bomba. Kasi walang pinipili yan eh. Maraming dinadami talaga na inosente. Kahit kami, pag may bomba at may insidente, walang tao pumupunta sa town. Pag walang tao, walang customer, wala kami income. Pag wala kami kita, wala kami makain. Yun ang epekto talaga nun. Napakalaking epekto nun. Oo. Meron mo ba kayong gusto idagdag na hindi pa namin naitanong? Opo. Sa panahon ng ganito, lalong-lalo na mainit ang eleksyon, di ba? Kayo man o kami, more fun lang. Mag-ingat lagi. Lalo na sa mga mataong lugar. Kasi hindi mo alam yung mga nagkakalabang politiko or saan-saan ba. Pero hopefully, manalangin tayo sa Panginoong Diyos na kaway sana lahat tayo ligtas at makabot pa ng bang tao. Yun lang. So, may mga mensahe rin kayo sa mga taong nakakito na insidente yun? Opo. Sa mga kapwa ko ng mga mga resyente, mismo ako na hindi lang kasi bomba ang iniingatan dyan eh. Yung mga shooting incident, kung ano-ano pa, yung maaaring ma-frame up ka, may maglagay niya ng shabu, kung ano mga ganyan, di ba? Tapos mahuli ka. Marami talaga mga Kasi kami mga small business lang, masasabi namin na buhay at ligtas kami, tuloy sa bahay na kami. Pero hanggat nandito pa kami, 50-50 po. Yun lang, basta konting ingat at always pray kay God na keep safe. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong time. Wala naman. Kami nakatulong naman dyan.